Bagamat nagkaroon ng confirmation ang doktor mula sa cardiac catheterization na maaaring gawin ang open heart surgery kay Keziah, nabalot pa rin ng pangamba ang puso ng mag-asawa. Tapos biglang nag-sink in sa akin sa lahat na will I be experiencing another loss of a child? It's too much. Sobra na, Lord. Lord, parang sabi ko, hindi ito yung puso ng Diyos na alam ko. Parang hindi mo kaya makita ang ganito ang sitwasyon namin bilang anak mo. Sa gitna ng pighati, sinikap ding pag-aralan ni Vangie ang kondisyon ni Keziah upang mabuhayan din ng loob si Jobert. Kasi gusto kong malaman siya at ipaliwanag kay Jobert na possible at kasamahan ng Lord, madaming nagiging miracle, madaming nahihil, hindi kailangan nating katakutan yung open heart surgery. Sa pagkakataong ding yun, pinili pa rin ng mag-asawa ang magpuri at magsamba sa Panginoong Jesus. Hindi ko kailangan magpakaawa at hindi kami kawawa at hindi kami papabayaan ng Panginoon. That is our faith as a family. At nakita namin yung response ng bata whenever we play worship song, talagang very responsive siya. Ginawa namin morning, afternoon, night, dun sa lahat ng dinadaanan niya, we speak Jesus. Yung parang yung word ng Jesus is very powerful itself. Natagpuan din ng mag-asawang Maningo ang YouTube channel ng The 700 Club Asia, kung saan ay nakapanood sila ng healing testimonies ng mga bata. It gives us more hope na walang imposible sa Lord. Kine-claim namin yung bawat healing na nangyari dun sa mga pinapalabas, and it give us na parang to dream na we will testify your goodness. Nung napanood namin lahat ng yun, sabi namin, tumaas yung confidence namin na kaya ng Panginoon. So, napapray na lang kami, Panginoon, kung nagawa mo yun sa kanila, baka pwede naman gawin mo rin sa amin yun. Dahil dito, nagpatuloy na sandigan ng mag-asawa ang pagdarasal sa Panginoon. Ang Lord binibigay sa atin na huwag kang matakot, just believe. Ito na yung faith natin na, anak, hayaan mo ako. I can do miracles. I can do the things na hindi mo kayang i-comprehend. Tuluyan kayang gumaling si Keziah at mamuhay ng normal matapos ang operasyon? Tunghayan ang kasagutan sa pagpapatuloy ng tampok nating kwento sa linggong ito. Hi mga kapuso! Nasa ikatlong araw tayo ngayon sa pagtalakay sa buhay ni Jobert at ng kanyang asawang si Vangie na talaga namang dumadaan sa napakatinding pagsubok, di ba Eric? Oo, no Felici. Bilang magulang, nakakatrauma talaga yung naranasan nila Jobert at Vangie. Biruin mo, 4 pregnancies, pare-parehong may serious health condition. So, Felici, bilang isang babae at nanay na nagbubuntis, you have your own children, ano kaya ang mararamdaman mo kung ikaw mismo ang nasa kalagayan ni Vangie? You know, Eric, kung wala ang Panginoon, siguro mapupuno ako ng anxiety, panic, di ba? Talagang luluhod ka talaga, you know? But because the Lord is there, you know, you can hold on to a lot of promises. Like for example, yung promise niya na even the darkness is light to Him. So alam natin na doon sa sinapupunan mo, God is in control, 'di ba? So pwede mong hawakan yung mga promises niya na ganun. Pero kung wala, I do not know what I will do. How about you, Eric, bilang lalaki, no, bilang asawa at ama ng tahanan, ano ang maiisip mo kung ikaw naman ang nasa kalagayan ni Jobert? Nako, Felici, sa ilang araw ng pakikinig natin at sa pagpanood natin sa kwento ni Jobert at Vangie, hindi ko maiisip kung kakayanin ko yung naranasan ni Jobert. Pero gusto ko yung sinabi mo kanina na kung hindi dahil sa Diyos. Yeah. I think yun yung talagang pinanghawakan ng mag-asawa na talagang nakatayo sila, nakayanan nila because of God's supernatural strength that He gave to them. Oo, talagang sustaining grace. 3 araw na rin nating sinusubaybayan ang kwento nilang mag-asawa. Napansin natin na pare-pareho yung nagiging sakit ng mga ipinagbuntis ni Vangie.
Hindi kaya sila nagtanong sa isang espesyalista kung bakit? Tama ka dyan. Wala ngang nabanggit na ganyan sa kwento. Tamang-tama. Itatanong natin yan sa mag-asawang Jobert at Vangie mamaya sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Abangan niyo po yan. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve, and that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan nandito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Nagbabalik ang The 700 Club Asia at kasama natin ngayon sa studio. Please welcome Jobert and Vangie Maningo. Welcome again. Okay. Nako, pa-exciting. Nasa exciting part na ba tayo? Okay, before we took a break, we had a hanging question. Nagkonsulta ba kayo sa isang espesyalista? I mean, after going through several health issues na, tungkol sa pagkakapare-pareho ng health condition ng mga ipinagbuntis mo. Sinusubukan nyo bang mag-undergo yung sinasabi nilang genetic compatibility test? Naisip nyo ba yon or? May nag-offer po sa amin ng option na yon. Isa kasi nakita namin doon na may mga ilang kasi individual check si Vangie na ginawa to see if sa kanya yung nag-cause nung ano. Okay. But clear naman, hindi sa kanya. Okay. And historically, both sa family namin, walang may gano'n na issue. Okay. So yun nga, isa sa mga sinabi sa amin yun, na i-offer sa amin yun. Pero na-offer kasi sa amin yun, pinanganak na si Zaya. Okay. Ngayon, kumbaga, tapos na. Kumbaga, whatever result would be, useless. Yeah, Eric, can you explain lang for our audience, ano ba yung genetic compatibility test? Yes, I'm not a doctor, but I know a couple who undergone this test. Their DNAs, the husband and the wife, were analyzed. So to identify potential risks of passing on genetic diseases to their future children. So wala pa silang anak? Wala pa. Kasi the test will ginawa. identify the genetic composition of each of the parent so that if it's compatible or not, and if it's not, why? So they'll do a preventive measure. Okay. They'll inject something, they'll prepare the mother. Kasi I know of a story of a mom who always had miscarriages. In fact, full term na yung bata. So, namamatay ang bata paglabas. Yung buo, kumpleto. Pero, why? The mother identifies the baby in the womb as an
foreign object na Yes. kailangan yung defense system ng mother keeps on attacking the baby. So yun, talagang So, meron palang ganong test, no, yeah. na available kung tatanungin lang rin nila. But in your case, you already had a child. Sige, you want to say something? Inoffer sa amin nung buntis ako kay Saya. Oo. Pinag-usapan namin, medyo mahal po Malaki yun, din. diba po? Oo. Medyo mahal siya. Oo. So, ang tanong ni Jobert sa akin, will it parang Make a difference. make a difference? Kunyari, may nakita silang problem dun sa bata. Kasi unlike po dun sa sinabi nyo na wala pa silang baby. Yes, that's Pero true. this time, in-offer siya sa amin ng OB ko na sabi niya sa akin, kung ipapatest natin, parang kung sakali may makita bang problem, masusolusyonan. Oo Kasi nga. na-conceive na eh. Na-conceive na. Ito namang kakilala ko, Wala pa. pangatlo na nila. Okay. Yung unang dalawa, hindi successful. Yes. So on the third attempt, sinabi na nung doctor, why not try this first? Yes. So yun. And then nakita nila, and then pinrep yung mother for the pregnancy. So, talking about science and medical preparations, kinonsider nyo rin ba, Jobert and Vangie, na magtanong din sa pastor? Kasi, we are also talking about generational curses and stuff, no? Na meron bang kayong pag-usapan o may nabanggit ba sa inyo na baka meron nga talagang generational curse na kailangang ma-identify at kailangang putulin sa buhay ninyo? Yes, sa part na yon, us knowing the Bible, isa sa mga sumagi sa isip namin yun, pero hindi namin siya naging ganong focus. Okay. First is, kung sino man kasi nasa Panginoon, the Lord will take away curse Yes. from us. We don't believe in that. Although tayo kasi, yung mga Pilipino, mapamahiin tayo, we believe in those things. Especially, may mga ilang kaming kakilala na mga kaibigan o kamag-anak na mapamahiin. Isa sa mga sinasabi sa amin yon. May term pa nga is, ano bang kamalasan yung dumating sa inyo? Hindi natin may alis yung may mga ganung mga side comments. Even sa buhay ni Job, may mga kaibigan siya na instead na damayan siya, nagbibigay pa ng mga discouraging comments. If you don't know, if you don't have a personal conversation and relationship sa Lord, pwede yun ang iisipin mo. But since, on our part, tingin namin on a personal level, we did our part na i-consider siya sa, yun yung counseling sa iba namin mga senior pastors. It's something naman na hindi naman siya something that we don't think it is a factor. It is really, may mataas talagang plano ang Panginoon sa kabila ng lahat ng bagay. Gusto ko yung sinabi ni Jobert na yung may mataas na plano ang Diyos. Maganda yung storya ni Job eh. Job started, ang description sa kanya, he's a righteous person. Pero kahit ganun pa man, hinayaan pa rin ni Lord. Kanya, diba? In a way, that's kind of like similar to what happened to them. Hinayaan pa rin ni Lord eh. Oo. So, dito sa dinanas ninyo, paano nyo tinulungan ng isa't isa pagdating sa pananampalataya, habang dumadaan kayo sa matinding pagsubok? Para matuto din kami. Paano nyo tinulungan ng isa't isa? Kami individually, there are battles that we fought individually, even though kami po ay mag-asawa. Hindi lahat ng mga bagay na nare-receive namin sa Panginoon, sinasabi namin agad-agad. We tell each other, but after that, if we think na hindi siya makakatulong sa isa't isa, hindi na namin binu-voice out. Just like yung kaninang, inanong ko po na pinakita ng Lord na mawawala din yung anak ko. I don't think it would help my wife. Yes. Sinabi ko sa kanya after that. That's true. That's one thing, we are sensitive to each other. At pangalawa, we spend more as a family na mas mag-pray as a family. At mas mag-spend kami ng time na magpasalamat sa Panginoon kung anong meron kami. A gratitude heart, Great. it changes everything. It changes the atmosphere. It changes the condition of our hearts, even in difficult moments. Sabi kasi ni Lord, give thanks in all circumstances. Naghawahan sila ng encouragement. Yes. Sabi nga po nung iba yung iba daw po pag gano'n ang pinagdadaanan, ang mga pinopost
nakakaawa, humihingi ng tulong or what. Sabi nila, how come you can still post or you can still say something na masaya kayo at positive kayo kahit natin din ang pinagdadaanan ninyo. Ganda. Sabi ko, yun ang kagandahan na nasa Panginoon ka. Tama. No? Vanji, nabanggit kanina sa kwento, no? Nag-research ka, no? Tungkol sa sakit ni Keziah. No? Ano yung na-research mo? Ano yung natagpuan mo dito at nakatulong ba to sa'yo? Paano to nakatulong? Nag-research talaga ako about dun sa condition niya. Yung una naming nalaman na condition niya is yung butas sa puso. So, assuming ako na kung liliit siya is magko-close naman siya. And assuming na lumaki yung butas, walang ibang option kung hindi mag-open heart surgery. So, inalam ko, inaral ko medically, nagnood ako ng mga cardiologist para i-explain kay Jobert, which is mas emotional, mas mahina yung emotion. Tusukin nga lang yung anak ko, naiyak na siya eh. So, paano ko i-explain kay Jobert? Yung open heart. Yung open heart surgery. We have the same goal. We have the same goal para sa anak namin. At dapat yung decision namin ay pareho kaming payag dun kung sakaling open heart. So, talagang inano ko siya, parang inaral ko siya medically. Pag tinanong ako nung time na yun, alam ko yung mga medical terms. Not to know everything, but to have us, siguro preparation ng Lord for us. Medically, alam namin at spiritually tinulungan kami ng Lord para maalalayan yung bawat isa. Oo, kasi merong saying, knowledge is power. So siguro, itinutulungan mo si Jobert na maintindihan. Oo. Okay, so paano kayo binago ng pagsubok na ito sa inyong buhay bilang individual and bilang as a couple? Paano kayo binago? Individually, siguro sa akin, siyempre, siguro sa mag-asawa, tingin nila mas emotionally strong ang lalaki. But the reality is, hindi, mas emotionally weak ang lalaki. Sa akin, on my case, on my case, ganun din po. Siguro po yung ibang mga problema, hindi ko sinasabing madali na lang yung ibang problema after that. Nagkaroon ako ng perspective na buhay nga ng anak ko eh. Ginawa ng paraan ng Panginoon. Much more yung mas mabibigat na problema. Mas magagaang problema. Kaya hindi na ako nag-dwell masyado dun sa mga problems na hindi naman, alam niyo po yun, binago ng Lord yung pananaw ko when it comes to dealing with problems. At tinuruan din ako ng Lord na manatiling kalmado sa mga sitwasyon. And as couple, binago kami ng Panginoon. I can say na mas minahal namin ang isa't isa. Kasi mas nakita namin yung strength ng bawat isa sa pinakamahirap na sitwasyon namin. Yeah. How about you, Vanji? Paano ka nabago ng sitwasyon? Mas minahal ko si Jobert. Mas tinuruan kaming maging humble ng Lord. Na talagang, ang gagawin mo manalangin. Pero the Lord will take care everything. That the Lord will take of the rest. Parang kami, mananampalataya kami. Pababain namin ng langit. Pero yung Lord, parang tuturuan niya kaming manalangin. Dumating sa point na, alam ko ang kasagutang panalangin. Pero dumating sa point na, baka hindi ako yung magpe-pray. Sinasabi ko sa mga friends ko, pag-pray mo nga to. Alam ko yung faith. Pero dumating ako sa point na ako yung nagtaka na baka hindi ako naririnig ng Lord. So, pag meron kaming problem, lalo na yung sa mga kay Zaya, yung dumaan kami doon, I asked dun sa mga prayer networks, prayer intercessor, sabi ko, tulungan nyo nga ako, baka hindi ako naririnig ng Lord. So, I know ang magiging solusyon natin ay kasagutan ng Panginoon. Pero dumating sa point na nagduda ako na baka hindi ako, baka Lord, hindi mo ako naririnig. Ayun, yun yung naging struggle ko noon. Pero nung kay Zaya, tinuruan niya uli ako manalangin. Wow. Amen. Ganda. Nabanggit kanina, nanonood kayo, napanood niyo yung mga kwento sa The 700 Club Asia. Ano yung napanood niyo na naka-inspire sa inyo at talagang tumatak sa inyo, hindi niyo to nakalimutan tong kwento na to? Nung time na yon, isa sa wisdom na binigay ng Panginoon. Kasi
sobrang rare nung case nung anak namin. Naghanap kami ng ibang, ang insight ng Lord doon, yung kung kaya niyang gawin sa iba, kaya niya rin gawin sa amin. So we've searched through those stories sa na cases ng bata na malala ang sakit at wala ng pag-asa, hopeless na. And we saw a lot of stories, 700 Club Asia and even yung 700 Club sa US, sa ibang bansa. Nakita namin dun, yung isa doon pinakatumatak sa isip ko doon yung bata na tinaningan na ng doktor yung buhay. Na ang prediction is 7 months na lang nabubuhay. Tapos na instead, kumbaga parang given na, tanggap na ng magpamilya. Pero they're still hoping na magkaroon pa rin ng himala. And then, to their surprise, for the next 7 months, imbis na mag-regress, nag-i-improve. Hanggang sa ngayon, laki na teenager na yung bata. Wow. Buhay pa. Sabi namin sa Panginoon, Lord, kung ginawa mo sa kanila yan, kaya mo rin gawin sa anak namin yan. Praise God. At sabi namin nun, ngayon kami nanonood ng stories nila. Lord, pagkatapos namin ng situation na to, kami naman yung panonoorin ng iba na nasa sitwasyon namin ngayon. Kaya itong pagkaka-feature namin dito sa 700 Club Asia, we don't expect this, but during that time na nanonood kami, just the prayer of our heart. Wala pa man kami dun sa kasagutan sa panalangin namin. We are already hoping na magamit kami ng Lord as an instrument for the same situation. Wow. Amazing. Wala ako ibang masabi, Felici, kundi praise the Lord. Dahil, alam nyo, naging parte pala kami sa inyong faith journey. Alam nyo po, kayong mga nanonood sa amin ngayon at sumusubaybay sa life testimony nila Jobert at Vangie, hindi po aksidente kung bakit ka nasa harap ng television ngayon, nasa harap ka ng laptop, nanonood ka siguro sa phone mo, sa YouTube, or sa website namin. Let me tell you this. This is your divine appointment with the Lord. Kagaya po nung divine appointment nung nanonood si Vangie and Jobert ng kwento ng pagpapagaling sa may sakit, tinupad ng Diyos yung pangungusap niya na yun sa kanila. Ngayon, ginagamit din sila. At ngayong oras na to, this is the moment that God can start to move in your life. Maaring tingin mo wala nang saysay ang iyong buhay. Maaring ngayon sa tingin mo wala ka ng pag-asa. Maaring sa tingin mo ngayon walang nagmamahal sa iyo, kaibigan. May nagmamahal sa iyo at hindi ka nag-iisa. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya kung tingin mo meron ka pang pag-asa, meron ka pang isang tsansa, eto yon. God is giving you a chance to live life. Don't give up because God is not giving up on you. All you have to do is to put your faith in Him. By praying this prayer from your heart, mananalangin tayo ngayon, sabayan mo ko kaibigan. Aming Diyos Ama sa langit, patawarin niyo po ako sa mga kasalanang aking nagawa sa iyo, sa aking mga magulang, kapatid, mga tao, Panginoon. I acknowledge you to be the Savior of my life. I accept you, Jesus Christ, to be my Savior today, right now. I accept the free gift of salvation. I accept forgiveness. I accept second chance, third chance, fourth chance, the many chances na pinagkakaloob mo sa akin ngayong oras na ito, tinatanggap ko po ang kaligtasan na nagmumula sa inyo. Sinubukan ko na ang maraming bagay, maraming relasyon, drugs, lahat ng bagay para mapunuan ang mga kakulangan sa aking puso para mapasaya ako. Ngayong oras na to, Panginoon, naniniwala ako, nananampalataya ako sa iyo na ikaw lamang ang magpapasaya sa akin. Ikaw lamang, Panginoon, ang magpupuno sa akin. Ikaw lamang, Panginoon, ang magpapakumpleto sa buhay ko. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, ako'y nananampalataya sa iyo. Tinatanggap kita, Jesucristo, bilang aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen, amen. Eric, there are people watching us who not only need spiritual healing, hindi lang yon ang nais ng Panginoon. Yes. Even physical healing, Yes. our God is able to give it. And so right now, we just come to the greatest physician, the doctor of doctors, our
healer. Yes. Heavenly Father, touch the people who are in need of a touch from you, Panginoon. Merong nanonood ngayon, suffering from brain aneurysm. The Lord is healing you right now in the name of Jesus. There's also someone with dengue. The Lord is healing you right now. May mga magulang na nanonood and you have children who are sick. Yes, Father. Children who the doctor says has only so many months to live. The Lord is making a turnaround right now, a reversal of their condition and healing them. Receive that in the name of Jesus, in the name of Jesus. There's also someone who has a migraine right now. Matagal na yung migraine mo. Tanggapin mo ang kagalingan ng Panginoon ngayon in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Thank you so much again, Jobert and Vanji, Yes. for joining us here in this Maraming salamat. Di pa tayo tapos. Magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Ang ating buhay dito sa mundo ay maihahalin tulad sa buhay ng isang maglalayag. Minsan payapa ang dagat, minsan naman ay maalon. And when the storm comes, we have this assurance. Jesus is with us in the boat. He may allow us to go through the storm, but we will go through it with Him. Sabi sa Isaiah 43 verses 1-3, "Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you." When you walk through the fire, you will not be burnt. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Sa panahon ng pagsubok, kasama natin si Jesus. Sa panahon ng hayay, kasama pa rin natin si Jesus. Kaya wala tayong dapat ikatakot. If you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Send us a message on our Facebook Messenger, The 700 Club Asia, or you can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. May kurot sa puso, grabe yung kaba namin. But there's something within us na kino-confirm ng Panginoon, everything will be okay. Pinag-pray namin and we believe. And sabi namin, Lord, do it. Bakit nagduda si Jobert na magiging maayos ang resulta ng operasyon sa puso ng anak? Dito lang sa The 700 Club Asia sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Huwebes, 12:00 ng hating gabi sa GMA.